Pagtatanggol sa wikang Pilipino, tungkulin ng bawat Pilipino. Wikang Pilipino ay pahalagahan, gamitin ng tama at huwag kalimutan. Ito ay wikang kinagisnan, tinuturo sa mga kabataan. Wikang nag-uugnay sa bawat Pilipino upang magkaintindihan at matuto. Ang wikang pambansa, huwag nating hayaang mawala sapagkat dito tayo malaya na ihahayag ang ating mga salita. Ipagmalaki sa ibang bansa na kaganda ng ating wika. Hindi lamang Ingles ang ating gamitin, kundi sariling wika natin. Kaya samahan niyo ako, ipangtanggol natin ng wikang ito. Sulong Wikang Pilipino. Wikang Pilipino, saan na nga ba tutungo? Kung tayo mga Pilipino ang nagiging sanhi kung bakit ito unti-unting naglalaho. Bakit nga ba nararapat na ipagtanggol natin ang ating pambansang wika? Bago natin sagutin ang mga katanungang iyan, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang wikang Pilipino, kung saan ito nagmula at kung sino nga ba ang nabasimula nito. Ang wikang Pilipino ay ang ating pambansang wika. Ito ang lingwaheng ginagamit nating mga Pilipino sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kapwa natin. Ito ay isang paraan ng ating pakikipagkomunikasyon at nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakanawaan at nagkakaintindihan. Ang wikang Pilipino ay isa rin sa mga sumisimbolo sa kultura nating mga Pilipino, kung sino tayo at kung ano tayo. Mahalagang magamit natin ang ating wikang pambansa dahil bilang isang mamamayang Pilipino ay tungkulin nating pagyabungin ito at nakapaloob sa ating wikang pambansa ang kulturang ating tinataglay, ang pagkakakilanlan ng ating sariling bayan tungo sa pag-unlad ng ating ekonomiya at maging matatag ang ating pamahalaan. Matatawag lang natin na malaya ang ating bansa kung sarili nating wika ang ating ginagamit at iyon ay ang wikang Pilipino. Saan nga ba nagmula ang ating wikang pambansa at kung sino nga ba ang pasimula nito? Ang wikang Pilipino ay nagmula sa iba't ibang dialekto na ginagamit ng iba't ibang mamamayang Pilipino sa ating bansa. Ilan sa pinagmula ng ating pambansang wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray at Kapampangan. At ang iba naman ay hiniram natin sa mga banyagang bansa na minsang sumakop sa atin. Nais sa batas ang wikang Pilipino bilang wikang pambansa nating mga Pilipino sa pangunguna ng ating pangalawang Pangulo na si Manuel L. Quezon, kaya siya tinaguriang ama ng wikang pambansa. Bakit nga ba tayong mga Pilipino ang nararapat na magtanggol sa ating wikang pambansa? Iyon ay dahil ito ay ang wikang ating ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung sakali mang ito ay maglaho, ay kasabay din ito ang paglaho ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Tayong mga Pilipino ang may kakayahang magtanggol sa wikang ating kinagisnan. Sinisimbolo nito ang ating mga kultura at ang ating pagkakakilanlan at ito rin ang pinakamainam na paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin Pilipino. Ito ang lingwaheng alam nating lahat at nararapat lamang na malaman ng bawat Pilipino at kung paano ang wastong paggamit dito. Upang manatili ang wikang Pilipino at mapagtagumpayan, ipagtanggol ito ay dapat tayo mismo mga Pilipino ang nagsasabuhay at nagpapaunlad dito. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda, na ang ibig sabihin na kapag hindi natin minahal ang sarili nating wika ay higit pa tayo sa malansang isda. Kaya dapat pag-aralan ito sa bawat yugto ng edukasyon, mapa elementarya, sekundarya o tersyarya. Upang hindi ito malimutan ng bawat Pilipinong mag-aaral, ito rin dapat ang wikang ginagamit sa pagpapahayag ng mga balita sa radyo, telebisyon, magasin at mga pahayagan. At nararapat lang itong gamitin ng mga namamahala sa ating pamahalaan upang lubos na maunawaan ng mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino ang nais nilang ipahiwati. Lalong-lalo na sa mga gagawing talumpati ng ating presidente at mga namumuno sa ating gobyerno. Sa mamagitan nito,
uunlad at mananatili ang wikang Pilipino, ang ating wikang pambansa.